Mm. So, ano na tayo, okay na tayo sa customers, sa products, sa invoices, okay na tayo. So, dito na tayo sa credit notes. Ay, bakit wala? Ay, hindi pa pala. So, ginagawa natin to kapag ka may sinole. Hindi kasi ito masyadong ginagalaw eh. Pero ito yan. So, bawa, itong invoice na to. Refund. Kunyari, refund. Tapos, kailan ba siya? Kailan siya na-refund? So, kunyari, na-refund siya ng May 1. Tapos, reverse kung hindi siya magbabagong entry. Kung i-reverse mo lang itong invoice na to. Itong reverse and create invoice, i-reverse mo itong original invoice niya, then magkikreate ng bagong invoice. So, reverse lang natin. So, kailangan mag-zero yan. Hahanapin mo yon. Di ba yung ano natin, yung invoice kanina, ito. Ayan, kita mo naman yan. Hahanapin mo siya dyan. Add mo lang. Ayan. Confirm mo lang. So, pagtingin mo ng invoice mo, reverse. So, makikita mo dyan yung mga invoice mo na nire-reverse mo. Yan yung credit mo. So, tingnan natin kung nabawasan na 1,000. Ay, March yun, no? Alam ko nabawasan yun. Hindi, ito. Ni-reverse na siya ng May 1. Tingnan muna natin, ha. Ayun, nabawasan siya ng 1,000. 25, ay hindi, 26. Hindi balance to, no? Ayun, ito. Na-reverse yung 1,000. So, nakapag-record tayo ng sales natin as of March. 'Di ba ang entry natin na na-reverse siya is May. Ayan May. Nag-invoice tayo ng March pero na-reverse yung entry niya ng May. So, pagdating dito sa sales natin, ang first quarter mo 26. Pero dahil nagkaroon ka ng adjustment ng second quarter, ayan. Second quarter ba yun? Lumiit Ito yun. Ito siya. So, kung ano yan. Ayan So, madali mong makita kung anong invoice yung kinancel mo. Ayan. So, na-reverse yung entry. Kung titingnan mo yung entry niya. Ayan. Na ano na siya. AR. Nabawasan yung AR mo. Nabawasan din yung sales mo. Na-reverse yung entry niya. Yung mga RTS, yung ganon. Nabalik siya. Let's say ito, kunyari ito, i-reverse natin. Pero magkikreate tayo ng bagong invoice. So, ganun pa din. Yung kanina 1,1,1,1. Return to seller. Pero ito, same period naman.
Mm. Mm. Kumbaga sa ano, nakapag-record ka na ng sales, naka-declare ka na ng sales mo ng March, eh hindi mo na yung pwedeng galawin, di ba? Kasi close na yung books mo. So kapag ka nagbalik siya ng April, April mo na ma-record yung ano mo, yung reverse entry mo doon. Nagla-lock dates kayo, di ba? Yung nag-close kayo ng books. Ito yun. So, magre-reverse tayo. Ayan. Ni-reverse ko yung una niya, tapos ngayon maglalagay ako ng panibago. March yung ni-reverse ko, March din yung date ng reverse entry, pero April ko na siya, nagbago ako ng invoice. Kunyari, na-return yung item, tapos lumiit yung amount. So, 1,110 kanina, tapos nag-return siya kunyari ng 210. So, kinancel ko yung unang invoice, nagawa ko na bagong invoice na deducted na yung ni-return niya. Eh, hindi na umabot dun sa March. Nag-next month na siya. Ayan. Ayan, naka-reverse na siya. Yung una, ni-reverse natin, tapos naglagay tayo ng panibagong entry. Ito siya. Kasi 'di ba sa RTS iba-iba eh. So nag-order sa iyo bawa March tapos ni-return din yung March. Totally cancel. As in ni-return talaga. Meron din namang March tapos March ni-return pero sinoli lang yung isang item. Ibig sabihin, mag-i-invoice ka pa rin ng bago para dun sa nabawas, yung ganon. Kung kailangan ni client mo ng panibagong invoice, ganun yung gagawin mo. So, dito sa invoice list natin, makikita mo kung ano yung status niya. So, reversed. Kaya, pwede ka mamili dyan eh. Ano ba yung kailangan mo? Reverse ba? Yung buong entry ba? Aalisin mo talaga? I-reverse entry mo talaga? O partial lang na ito lang yung amount, then kikreate ka ng panibagong invoice. Yan. May questions sa credit notes? Okay. Yes. Sa various, iba ginagawa ko eh. Pagka yung isang buwan, eto, naka-specific to per customer. Mm. Mm. Kasi kapag ka credit note, kung ano yung nakalagay mo dyan na amount, yun talaga yun. Yun yung i-reverse niya. Pero kung halimbawa, nagmamonthly ka, dito ko yung ginagawa. Teka, kuha muna tayo. Kuha muna ako ng invoice na ano ko. Ayan, ito, di ba, 1,725. Pero ang i-return lang, ang na-refund lang, kunyari,
kunyari ay 200. Pagka ano na to, ito yung ginagawa ko, ito na yung pag-entry ng journal voucher natin dito sa miscellaneous. Ito, yan, kung kailan talaga yung transaction. Ay, mali. May pala yan, no? So, May 31 ko ginagawa. Ayan. May error siya kasi, kung mapapansin mo, may yan. Pero ito kasi, 6. Kasi di ba nagbago ako. So, babaguhin mo lang yung month na yun. Ito kasi yung month. Ito yung number. Ito yung year. So, pagdating ko dito, ito yan, di ba? Dito mo, makikita na yon. Ito. Ano yan? Ito. Ano nga ba yung ginawa? Anong English yan? Ito na siya. Ayan, ito yun. Ito. Sales return on shop. Ano ko yun eh. Doon ko yun nire-reverse. Tapos, ito naman yung malistahan ng mga na-credit memo mo or yung mga na-reverse entries mo. Kung makikita ulit natin sa ano natin, ito na yung mga ginawa nating entries. Ayun lang, yun lang yung credit memo, credit notes. May questions pa? Para matapos natin tong customers.